Ayan, so pakibati yung mga kasama nyo. You are the source of blessing. 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 You are the source. Amen. So, you will be glad kasi yung mensahe natin ngayon ay sobrang mabilis lang. So, 20 minutes maximum. Si Pastora Sheila po yung nagbigay ng message sa amin kahapon. And salamat sa kanyang buhay. And since short lang to, no, regardless kung short message o yung long message, ang importante may nakukuha tayo. Nagkakaroon tayo ng answer, nagkakaroon tayo ng strength doon sa mga mensahe na tinatanggap natin, lalong-lalo na pag-araw ng linggo. So yun ang importante sa lahat, no? So it's not about kung ano yung mahaba o yung maiksi. So, hindi tayo lalabas ng pintuan na to na hindi tayo tumanggap ng blessing or realization sa salita ng Diyos. Ayun. And welcome pala kay Desiree sa Philippine Joyong Church. So, plano ng Diyos na makasama ka namin ngayon. Thank you kay Ruth Ann. Hindi na hinatak ba? Ayan, so yung title ng ating message, The Absolute Blessing I Have, o yung 393 Settings. Pwede natin basahin ulit yung verse one more time. Sabay-sabay natin basahin. Iniligay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halaman ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa mga tao, makakanin mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Matapos ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Amen. So doon pa lang sa binasa natin, absolute blessing na agad yung simula pa lang ng buhay natin. No? May pagpapala na agad na binigay sa atin ng Diyos. Alright, sa ating intro. Ayan, set 393 prayer in you. So last week yung message natin is about 393 prayer. So nakapag-meditate ba tayo ng 393 prayer sa ating personal, most especially yung hindi nakakasama sa Zoom meeting, no? Kasi I guess pag Zoom meeting na kapag 393 prayer tayo, no? But importante na magkaroon din tayo ng personal na prayer patungkol sa 393. So if you have yung mga pamphlets, pwede nyo picturean or pwede nyo screenshot, kayo na bahala. Basta meron kayong 393 prayer at least once a day. Amen. And of course, we have received a lot of prayer, pero itong 393 prayer ay napakahalagang prayer sa atin. So, 1 minute. 1 minute lang yan, tapos na yung prayer niya. And number 1, the Holy Triune God. So, as always, lagi namin nire-remind yung Holy Triune God. So, yung Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Kasi nasa atin yung tatlong persona ng Diyos. Kaya lagi natin ito maririnig kasi sometimes yung pinaka-importanting bagay o yung importante sa buhay natin, yun pa yung nakakalimutan natin. So kailangan ma-enjoy natin to sa ating identity. Ano ba yung identity natin? We are child of God, people of covenant, remnant, and God's temple. Diba? So, ayan ay paalala sa atin ng nasa atin ng Holy Trinity God. So, meaning to say, dapat tayo din ay nagkakaroon ng papunta tayo dun sa pagiging holy bilang anak ng Diyos. Bakit? Kasi yung tatlong persona ng Diyos, banal. Wala siyang kahit anong bahid, no, ng kapintasan. At yung Diyos na yun yung ating sinasamba, yung ating pinapaniwalaan. Amen ba? Amen. So, we are truly blessed kasi
as early as now, o habang bata pa tayo, nalaman na natin yung Holy Trinity God. Kasi for sure, pag lumabas ka dito, not everyone ay nakakakilala sa tatlong persona ng Diyos. Kaya tayo ay pinagpala dahil ito yung mensahe na tinatanggap natin patungkol sa Holy Trinity God. And it's a reminder patungkol sa ating identity. Yung ating identity, and tayo ay tinawag na people of covenant. Ano yung people of covenant? Bayan ng pangako. Diba? And remnant, or God's temple. Dapat sa buhay natin, yung ating identity o yung ating pagiging remnants ay nagiging obvious. Diba? Anak tayo ng Diyos, dapat maging obvious yun sa atin. Para pag may nagtanong, uy, anak to ng Diyos. Sabihin niyo, obvious ba? Diba? Obvious yun sa ating mga ginagawa. And of course, yung ating goal ay maging banal. Mahabang proseso, pero yun kasi yung ating pupuntahan, yung isang pagiging banal. Sabi ko last time, di ba? Maraming tao yung magsasabi sa atin na, ay, banal-banal na si ganito, si ganyan. And dapat maging proud tayo doon. Di ba? Maging proud tayo pag nakakarinig tayo ng ganong mga statement. And number 2, 9 settings, 3 life, 3 transcendence, and 3 unprecedented, the answer you will receive. So, pag na-enjoy na natin yung number 1, yung ating identity, o yung triune God, wala tayong choice kundi ma-enjoy yung 3 lives, 3 transcendent, and 3 unprecedented answer. Amen. And number 3, yung 3 ages. Ano ba yung 3 ages? Ito yung pastor, assistant pastor, and remnants. Meaning, saving the field, saving the church, and saving the future. Ito yung answer na ating tatanggapin. Ayan, so, sorry pala. Ayan, saving the field, saving the church, and saving the future. So, ang sarap sa pandinig no, na tinawag tayo ng Diyos para i-save yung field, yung ating church, and syempre yung ating future. Diba? Syempre tinawag tayo to worship God, to pray, to praise God, and of course, to meditate yung salita ng Diyos. Pero kasi yung outcome ng ating pagkatawag bilang anak ng Diyos, o yung result dapat no, is yung tatlong to. Yung i-save yung church, yung ating future, at yung field. Diba? Kung tatanungin natin ng Diyos, kung ano yung magpapasaya sa Diyos, o magpapangiti sa Diyos, ang sasabihin niya is yung saving yung tatlong to. Diba? Yun kasi yung goal din ng Diyos na mailigtas ang lahat ng tao. Kung 1 out of 10, yan yung number 1. Yan yung number 1. Na masave natin yung field, yung future, lalong-lalo na yung ating next generation. Diba? So, yung church natin, ang specialty po ng church natin is yung mga children. Kaya, kanina parang konti yung bata, no? So, we need to pray na yung mga bata ay patuloy na makapag-worship sa Diyos. At ma-save natin yung ating future. Ayun. Sa main message na po. Ayan, number 1, set your prayer time properly, word and prayer. So, kamusta po yung ating prayer time? How is your prayer time? And how do you pray? Diba? Last time, sabi ko, yung pag-pray is basic. Basic sa atin yan. We are called, of course, we are called to save the fields. And yung simulang gagawin natin, syempre, is gawin natin siya sa pamamagitan ng panalangin. Diba? Especially yung mga remnant leaders natin, yung mga nag-help dito sa church, simulan niyo lahat ng ginagawa niyo sa prayer. Now, with the word of
God. Minsan we are, ano kasi tayo, parang occupied, preoccupied or occupied with a lot of problems. Diba sabi sa kanta kanina, when the oceans rise and thunders roar. Diba yun yung mga nangyayari sa paligid natin yung mga bagyo. Diba yung mga kidlat. Saan? In relationship, sa responsibility, sa lahat. Even sa mga makamundong bagay, yun yung nangyayari sa atin. Kaya, ang tendency, nababawasan yung ating prayer time. And worst case scenario, wala talagang prayer. Di ba? Worst case scenario, wala talagang prayer. So, yung ating identity ay ipapakita natin yan hindi lang sa loob ng simbahan. Diba? Minsan, hindi kasi tayo yung feel-good Christian ba yung tawag doon? No? Feel-good Christian na pag nasa church, pero paglabas, nawawala na yung ating identity. So, hindi lang tayo Christian sa loob ng simbahan. Hindi yun yung goal natin. No, dapat yung pagiging Christian natin pagdating sa labas. Diba? Kaya, it is urgent na magkaroon tayo ng scheduled prayer. ASAP. Diba? As soon as possible, magkaroon tayo ng scheduled prayer. And basic lang yan sa buhay natin bilang mga Christians. Para pagdating ng problema, lalabas yung ating identity. No, yung pagiging anak ng Diyos. Minsan kasi, pag walang problema, nawawala yung ating identity. Diba? Si Kuya Jun, yung papa ni Dave, tama ba Kuya Jun? So, kung hindi niya nalaman na may problema yung aming lababo, na wala pa kaming lababo dyan sa kabila, hindi lalabas yung dati niyang skills na pagiging tubero. Diba? Minsan, kung walang problema, hindi lalabas yung ating identity. Diba? Kahit yung doctor, diba? Yung doctor, pag dinala mo yung pasyente sa emergency, titignan muna siya ng yung general doctor. Tapos pag nakita na yung problema, tatawagin na yung specialista. So, ganun din sa atin. In most cases, lalabas yung ating identity, hindi pag masaya yung ating sitwasyon. Hindi pag nasa loob lang ng simbahan. In most cases, dapat makita yon sa labas. Diba? Dito kasi parang lang tayo, nagcha-charge lang tayo. Paglabas natin dito sa pintuan ng simbahan, doon na tayo magagamit. Diba? So, para sa atin bilang mga anak ng Diyos, hindi na natin kailangan antayin na dumating yung mga sitwasyon na gano'n. We can always pray. Now, whether in good situation or bad situation, we can always pray. And we need yung correct prayer. Kailangan natin ng tamang panalangin. Diba? So how can you defeat Satan without prayer? Diba? How can you save yung mga children natin without prayer? Pag na-save mo yan or pag na-defeat mo si Satan without prayer, iba yun. Diba? So, basic na magkakaroon tayo ng correct prayer. And how can you win yung spiritual battle without even pray? Diba? And how can you be a remnant summit? Diba? Or an elite without any kind of prayer? Then we need to pray with the Word of God. Kaya lagi ko po kayong ini-encourage na to read your Bible. Na hindi po tayo nagbabasa ng Bible pag Sunday lang po. Na
since dito na po ako nag-stay, so I guess magkakaroon po tayo ng time just to read the Bible. No? Just to read the Bible para nagkakaroon talaga tayo ng basic kasi sa atin yun, yung pagbabasa ng Biblia. So, and then we have prayer topics pag Sunday, no? Pag nagpo-forum tayo. Yung iba sa atin nag-share ng prayer topic. So, kaya nga siya prayer topic, kailangan siya magpag-pray. Diba? So, ayun. And, as you know po, nag-full time po ako dito sa church since June. No, June 1, and then 1 month na po ako dito sa church na naka-full time. And sabi ko, ang pinaka-importante gawin o simulan is simulan yung ministry work sa pamamagitan ng panalangin. Diba kasi pag di mo siya sinimulan sa prayer, anong mangyayari? Fail. Magpe-fail lahat ng ginagawa natin. So, isama na din po kami sa panalangin. At siguro tapos na yung transition period ko. So, after this June, July na, so pupulitin ko na kailangan. So, mamuulit na ako sa inyo. So, ano pa? Bibigyan tayo ni God ng wisdom. Now, when you pray, bibigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Diyos. Kasi minsan may mga gusto tayong gawin. Pag nag-pray ka kasi, hindi naman yan ibibigay ni God na pag-isip mo, kasama mo na yung pinanalangin mo. Diba? Pag nag-pray ka, bibigyan ka ni God ng wisdom kung ano yung dapat natin gawin. Na hindi nag-pray ka ng sasakyan. Alam ka namang bigyan ka ng sasakyan kung wala ka namang driver's license. Diba? So, ganun yun. When God, nakita niya na ready na tayo dun sa pinag-pray natin, dun niya yung ibigay. Diba? So, huwag natin pangunahan ang Diyos. Kailangan yung will ni God, yun yung gagawin natin. Huwag tayong maging pala-desisyon sa will ng Diyos. Sa nais ng Diyos. Ano ba? Sige, balik. Number 2, sorry. In the daytime, active checking on your fruit, turn everything into prayer. So, lahat i-connect natin sa panalangin. There are 10,000 reasons, no, sabi sa kanta. There are 10,000 reasons to find yung heart ng Diyos. At yung dapat yung puso ng Diyos, hahanapin natin yon sa pamamagitan ng panalangin. And sa ating pulpit message this week, ipag-pray natin yung pulpit message. So, tingnan natin na may nangyari ba? May naging fruit ba? Or nagkaroon ba siya ng result? Diba? Yun yung pinaka-importante. And then number 3, sabi dyan, in the evening, thanksgiving and confirmation. Analyze your thoughts and make schedule. So, dapat, pag na-confirm na natin, magkakaroon tayo ng thanksgiving. Wala tayong choice, kundi magpasalamat sa Diyos. Thanksgiving prayer. No? Pag nanalangin po tayo, hindi lang po tayo nananalangin na may hinihingi tayo sa Diyos. Pwede po tayong manalangin dahil gusto lang natin magpasalamat sa Diyos. Diba? So, kaya importante na magkaroon tayo ng thanksgiving. And let's read po yung Psalms 1:1 hanggang 3. Sabi dyan, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito araw at gabi, katulad ng punong kahoy na sa tabi ng batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon.
Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Amen. Amen. And then yung Psalms 88:1, Yahweh, aking Diyos, tanging ikaw lamang, aking kaligtasan, pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa inyong harapan. Amen. Diba? So, pag nagpe-pray tayo with the Word of God, ano nangyayari? Para tayong puno na nakatanim lang sa tabi ng batisan. Diba? We are like tree planted on the stream. Wala yung problema. Pag yung puno ka, nakatanim ka lang sa tabing ilog, wala kang problema kasi tuloy-tuloy yung supply ng tubig. Diba? So, ganun tayo. Pag kinonect natin lahat sa Word of God and prayer, kagaya tayo ng isang puno na nakatanim sa tabi ng ilog. Amen ba? Amen. Amen. So, next, number 2. Hanggang number 2 lang po tayo ngayon. Then conclusion na. And then sabi nito, be sure how your prayer works. Ayan. So, prayer of the one who possesses the gospel. Alam niyo po ba yung mga Muslim? Yung Muslim, yung Buddhist, tsaka yung mga Jewish people, sobrang dami nilang beses manalangin sa isang araw. Diba sa mga airport, yung mga airport, nagpagawa na po sila ng prayer room para sa mga Muslim. Kasi yung mga Muslim po, meron silang scheduled prayer. Pag scheduled prayer na sila, hahanap talaga sila ng lugar, regardless po kung may tao o wala, hahanap sila ng lugar para mag-pray. And since yung airport, syempre in a sense, nakaka-distract sila sa ibang pasahero, nagpagawa na sila ng mga prayer room para sa mga Muslim. Diba? 5 times a day sila nananalangin. Diba? So, papatalo ba tayo doon? Diba? So, it's a reminder na we can have our scheduled prayer. Kahit po yung Buddhist o yung Jewish, 3 to 4 times din po silang nananalangin. So, tayo ba? How many times po to pray sa isang araw? So, hindi lang po yung pagkakain, no? We need to have a prayer time, no? So, prayer of the one who possesses the gospel, triune God works, angel mobilize, Satan's word are destroyed. Prayer on seeking God's kingdom daily. Diba? So we have already possessed yung gospel. Nasa atin na yung gospel. That's why when we pray, sino yung nag-work pag nanalangin tayo? Yung tatlong persona ng Diyos. Diba? Ang Diyos Ama, sa Jesucristo at ang banal na Espiritu. Ano pa? Yung mga anghel kumikilos pag tayo ay nanalangin. And most especially yung Satan's power. Yung pagkilos ni Satan ay mawawasak sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. In all aspect po. Kailangan mawasak po yung pagkilos ni Satan. Kung gusto mong may makita kang changes sa buhay mo, sa family mo, gusto mong may makita kang changes, you need to pray. Diba? Huwag tayo mag-expect po ng any kind of changes if we don't even have time to pray. Diba? So, we need to pray. If you know na si Satan is alive, if you know that yung mga demons ay buhay, you need to pray. Kailangan natin manalangin. And most importantly, kailangan nating manalangin for God, for seeking God's kingdom and His righteousness. Minsan kasi, unconsciously, o hindi natin napapansin, nagpe-pray tayo sa mga maraming bagay. Kung babasahin natin yung Mateo 6:33, ayan, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay
na ito. Minsan kasi pinagbabaliktad natin, ibibigay niya yung mga bagay, minsan doon tayo na focus sa mga needs. Diba? Ayan, hindi po siya pwedeng pagbaliktarin. Kailangan bigyang halaga natin yung kaharian ng Diyos. At lahat ng bagay ay idadagdag na lang. Kumbaga, hahabulin ka na lang ng lahat ng bagay. Diba? Ikaw na lang yung hahabulin. So, wag po natin baliktarin yung Mateo 6:33. Diba? So, kailangan natin laging hanapin yung kaharian ng Diyos at lahat ng bagay ay idadagdag niya sa atin. Ayun, so, favorite. Next na, conclusion. So, baka naman, conclusion. Diba? So, ayan, receive the answer of 24, 25, and eternity. 24, concentrating in God and His Word. 25, yung experience God's power beyond human limitation. And then yung eternity, external masterpiece that will leave behind to the next generation. Diba lagi pong sinasabi ni Pastor, ni Muksaning na yung about sa 24, hindi po natin kayang manalangin ng 24 hours, no? Kasi kailangan din natin kumain, kailangan din natin maglaba, kailangan din natin pumasok sa school or what. Hindi po natin kayang gawin yung 24 hours. Pero you need to relate po. No, kailangan i-relate nyo or i-connect nyo lahat ng naiisip nyo sa panalangin. Diba? Sabi ni Muksaning ko, yung isang drug addict, ang laging nasa isip niya, droga. 24 hours. Diba? Yung isang alcoholic, laging nasa isip niya, alcohol. Paano kaya ako makakainom mamaya? Diba? Paano kaya ako makakadiskarte mamaya? Diba? Kahit po yung mga nagsusugal, dati po nagsusugal ako nung bata-bata pa. Umaga pa lang nasa isip ko paano ba ako makakataya sa peryahan. Diba? So, ganun yun. No? Yun yung 24 hours. Pero, hindi yun yung ating 24 hours. Dapat yung ating addiction, siguro hindi naman masamang ma-addict sa Word of God, no? Tsaka sa prayer. Siguro mas better na yun. No? Mas better na po yun. So, we need to pray na ma-experience natin yung 24 hours blessing. And then yung 25, no? Self-explanatory yan. Experience God's power beyond human limitation. Diba? So, yung answer na marireceive natin is beyond human limitation. So, hindi kayang abutin ng lakas o ng tao. Kasi ito ay nanggagaling sa Diyos. And then eternity, our masterpiece is to leave behind for our next generation. So lagi nating isipin yung ating mga children. So kulang po kami sa kulang po kami sa children, mga nag-a-assist sa children. So if you are willing po na maging volunteer sa children, please, kailangan namin ng taga-saway sa children. Basta kailangan maagang gumising, yun po yung first requirements. Maaga kang gumising, kailangan po namin. Kasi sila po yung ating next generation. Kahit kayo, yung mga youth, yung mga youth. So minsan, yung topic namin ni Deaconess Beck kayo, iniisa-isa namin kayo. Ay, si Aina, ganito yan. Diba si Dave, ganito yan. Si Ron, ganito yan. Diba? Kayo yung laging pinag-uusapan namin. And kasi kayo yung mga importante for our next generation. Diba? And ayon sa studies po, 8 out of 10 na mga kabataan, pag tinanong mo sila, wala po silang pangarap. Na wala po silang dream. Kasi, ay basta po gusto ko po makatapos ng pag-aaral. Hindi po doon nagtatapos, no? Simula pa lang po yun ng
totoong hamon ng buhay pag nakatapos kayo ng pag-aaral. Scam po yun. Scam. So, kailangan magkaroon tayo ng God's given dream. Lahat nagsisimula po sa dream. At dapat yung dream natin ay nanggagaling sa Diyos. And according po sa studies, in just 1 year po, 404 na kabataan po yung nag-commit ng suicide. Diba? So, can you imagine? Kasi they did not receive the gospel. Na hindi nila na-encounter yung Trinity God. Kaya, kinailangan sa sobrang stress or nagkaroon sila ng mental problem, nag-commit sila ng suicide. And 2,100 plus po yung nag-attempt. Yung 400 plus yun talaga yung namatay because of suicide. Kabataan pa lamang po ito, no? Kabataan pa lang po. Kaya, kailangan natin na yung ating maging external masterpiece is erase natin yung ating next generation. Diba? So ako po ay assign po dito as assistant pastor and yung main job ko po is to save the remnants. Yun po yung main job namin dito. And hindi po sulit naman po so far. Worth it naman po yung experience for 1 month. And basta for the next generation po yung ginagawa natin, worth it po yan sa paningin ng Diyos. And it's importante, yan po natin, i-start po natin sila sa prayer. No, kung kailangan nyo isa-isahin yung pangalan, gawin nyo. Kung kailangan nyo ilista yung mga pangalan, gawin natin. And simulan natin yun sa prayer. Alam nyo kung bakit? Kung hindi natin sila yung pag-pray, sila mismo yung magde-destroy ng next generation. Kasama sila doon. No? So, imbis na dadami yung trabaho natin, kailangan natin silang i-save para sila naman yung magsasave sa mga susunod na generasyon. So, yan yung ating masterpiece. Ano ba yung masterpiece sa ibang salita? Yung parang doon ka expert. Yun yung parang skills mo. So, lahat tayo dito, yung dapat meron tayong skills. Unique skills. Diba? Dapat may ganun tayo to save our future generation. So, pag may nakikita kayong mga remnants ng bata o mga youth na nawawala, ipag-pray nyo, tapos hilahin nyo sa Manila. Diba? Ipag-pray natin. No? So, yun lamang po at maraming salamat po sa inyong time at palakpakan po natin ang Diyos.